Mayong gabi guys. So for today's video guys, so naara ko diri sa tindahan. So kaganina guys, gilinog ang Davao. So 7.9 ata to, 7.9. So ang amo po diri kos nabilong man pud mi sa Mindanao is 5.9. So hadlo kaayo guys, kay kusugid kaayo niya. Ito nga time is nakatulog ko niya akong bana kay na diri sa tindahan niya, kay nagduha-duha po ko kay akong anak na sa eskwelahan unya ang ilang room or kanang sa ilang classroom is bag-o ang ilang building. So nagduha-duha ko og adto kay napo ko'y anak nga kuan gamay. So pagawas na namo guys, gawas na nako ako pong gihunahuna akong papa nga disable unsaon nako paglakaw nga mo dagano nako ang eskwelahan kay naraman siya sa pikas nga kanang barangay. So pero naglibog na gid ko guys, pero kaluyan sa Ginoo no, 5.9. So at least dili kayo kami gyud ang naapektuhan didto gyud sa may Davao gyud ug sa Surigao del Sur diri sa may kuan diri sa pikas sa luyo namo nya pagka alas City. So nag aftershock na pud kusog-kusog pati ang Davao aftershock gihapon. So kanang murag nalipong po guys, kay lipong nga na nervous kay murag feel na ko ba kay maguyog-uyog among kuan, ang naguyog-uyog among balay, naguyog-uyog ang tindahan. So nang kuan kayo guys kay naay kanang mga bata nimo ba. So katong aftershock akong anak natulog sa sala. So ginakuan na nako siya kay kusog gid kaayo nya akong mama wala diri nya akong paparay na alituan nya disable man to. Maglisod ko og pagawas sa iya ha. So wala tay lain mahimo kundi magampo unya nawad-an may gaina og wifi o kuryente. So may gali pagka hapon-hapon na mga alas 5 ibalik ra og siga kay ngano kung wala po'y kuryente delikado kaayo guys. So nautunta nga wala na yung mga aftershock na nahitabo. So hadlo kaayo dito sa Davao kay naay tsunami alert. So okay ra noon diri pero ang napoy mall nga nakuha na mo ba na yung mga nagamay na mga damage niya sa among mga bridge pod, nakuha na hinuon siya na nagamit na ibali na inspection na siya unya na nakuha na kanang temporary close man to unya karon na open na siya. So maluoy lang ta sa mga bata kay matroma gali. So pati ako kay grabe gid ka kusog murag karon kay ina alas 10 nga linog karon pag gid na ko na experience nga imo ato ka kusog. So October 10. So grabe gyud unya dool man mi diri sa hospital sa hospital. So gipanggawas gyud ang mga pasyente. So grabe. So makita gyud nimo nga nagsayaw-sayaw ang mga building. So palihog ko ninyo nga manguan ko sa inyong pagampo nga i-appeal mi ninyo sa inyong pagampo nga dapat ang Mindanao ma-okay, labi na ang Davao nga nagrabian no, hinaot unta nga mo na ilang ipakalat nga naibiguan simba ko lang. So ampo lang tanong nga walay mahitabo kay murag sunod-sunod na gyud ang linog karon sa atong nasod. So see you guys. So see you later. Thank you for watching. Bye. Hi guys. So I'm back. So nagsara na ako ng tindahan guys. So katatapos ko lang maghakbat. Hi!
So, napagdesisyonan ko na hindi muna kami matulog dito sa kwarto. So, sa sala muna kami. Para papano mga guys, kung meron mang aftershock, madali kaming makatakbo. So, dito kami sa sala matutulog ngayon pansamantala. So, tapos ngayon, so nanonood kami ng news. Oh, yan, sa lindol yan, guys. So, maging mapagmatyag lang tayo sa panahon ngayon. So, grabe talaga ang lindol, guys. Nakakatrauma. So, yung mga anak ko hindi pa natulog. So, ang ano talaga, epicenter talaga ng ng lindol is sa Davao. So, sa amin dito is 5.9. So, kahit 5.9 yun, malakas pa rin. So, tiis-tiis muna tayo guys at magdasal. So, lisan ko muna tong aking anak guys para makatulog na. Dali, ilista. So, bihisan ko muna to sila. So, parang na-trauma din ako guys. So, parang yung nervous ko ba bumalik din. Nakakatrauma. So, lalo na may mga anak kang maliit. Agay, aray. Na-choke si mama. Ma. Na, Hi. So, na-trauma kasi ako guys kasi yung anak ko nga, sabi ko nga kanina, yung anak ko nandun sa paaralan. So, yung nila ba, natatakot ako kasi yung paaralan nila, yung building, bago yun, baka mag-collapse ba. So, buti na lang nakauwi ng maaga guys, pinauwi sila, suspended lahat ng klase. So, parang nabunutan ako ng tinik kasi hindi ko alam talaga yung anong gagawin ko. Parang marami akong iniisip nga may anak ako natutulog pa. Tapos yung papa ko iniisip ko din. So grabe talaga, first time ko naka-experience sa edad kong to. Na grabe talaga, hindi mo alam yung feeling. Yung yung naka-experience ako yung parang nag-recall yun sa akin nung yung sunog sa kapitbahay namin ba, na malapit na ding nasunog yung bahay namin. Parang na-recall yun lahat, para yung nervous ko parang yung kunting yanig lang, parang ako ba na may lindol na naman. So Lord, sana umupa na ito para makatulog na po kami ng maayos. Tapos iwan ko ba, sabi nila may aftershock daw na 11, ganun. Parang hindi ako panatag. Baka makatulog kami, ganun. Tapos may aftershock, no? So, ganun. Talaga. So, guys, so sana pagdasal nyo yung taga Mindanao. So, parang iampo nyo din kami sa kahit sa prayer lang. Kasi talaga guys, hindi mo kawawa naman yung mga bata, ganun. Hindi mo pala ma-express yung feeling pag nasa ka na, nasa pangyayari ka na. Parang unahin mo na lang talaga ang buhay. Kanina nga, bahala na yung gamit na naman yun, makikita para makikita pa naman. Pero yung buhay talaga, isave na natin yung buhay kasi yun yung importante.
kaysa anong bagay. So makikita lang natin yan. So aanhin mo talaga yung pera pag ang kalikasan na ang nanunukot. So ganun lang talaga guys. So hanggang dito na lang. Please like and share my videos and subscribe Nan and Kids. Thank you for watching. Bye.